Bago po natin simulan ang kwento, may shoutout po tayo sa dulo ng kwentong ito. Maraming salamat. Mapagpalang araw mga kalakbay diwa. Ang kwento pong aking ibabahagi ay ang karanasan ko noong ako'y dalaga pa lamang. Isa ako sa mga tao na mahilig makinig o manood ng mga pelikula, drama sa radyo na may konsepto ng mga nakakatakot na aswang, engkanto, multo at marami pang iba. Ngunit ang naranasan ko noong nakipagsapalaran ako sa Iloilo upang doon na magkolehiyo ay nagpamulat sa akin na ang mga bagay na ito na akala kong mananatili lamang sa katang-isip ay posibleng totoo. Nga pala, tawagin niyo na lamang akong Lalin. Hindi ko tunay na pangalan, ngunit iyon na lamang ang itawag niyo sa akin. Nangyari ang kwentong ito ilang dekada na rin ang nakalipas. Noong mga panahong yon, ay mag-isang bumiyahe ako papuntang Iloilo. Sa unay tutol ang mga magulang ko sa desisyon ko na ipagpatuloy roon ang aking pag-aaral. Dahil sa iisang rason, wala kaming pera. Isang labandera lamang ang aking ina, samantalang ang aking ama, maliban sa pagsasaka ay halos 2 beses lang sa loob ng 3 taon na nagkakaswerteng manalo't magkapera sa bisyong pagsasabong. Kaya sa loob ng 1 buwan, palagi naming pinipilit na pagkasyahin ang 3,000 para sa mga pangangailangan namin sa buhay. Hindi pa kasali roon ang mga gastusin ko sa aking pag-aaral. 4 kaming magkakapatid at ako ang panganay, kaya halos ramdam ko ang bigat ng problema ng aming buhay. Ayokong manatili kami sa ganoong sitwasyon, kaya naging matatag at porsigido ako sa kagustuhan na maiahon kami sa kahirapan. Kaya sa kabila ng pag-aalala ng mga magulang ko, pumayag din sila sa huli. Lalo na nang malaman nilang sagot ng universidad ang lahat ng mga pangangailangan ko. Bagay na ikinagalak ko ng mga panahong yon. Sa lahat ng mga universidad na sinubukan ko sa Negros, sa isang prestihiyosong universidad sa Iloilo lamang ako pumasa at nakatanggap ng scholarship. Kahit na malayo, hindi ko sinayang ang malaking oportunidad na binigay sa akin. Naghanap agad kami ng paraan para maging matagumpay ang pagbiyahe ko mula Negros Occidental papunta roon. Malungkot ang mga mata ng mga magulang ko nang hinatid nila ako sa pier kasama ang mga kapatid ko. Mag-iingat ka roon, Lalin. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Naiiyak na sabi ni Mama nang niyakap ko sila para magpaalam. Naagaw ni Papa ang atensyon ko ng mga oras na yon nang sinuot niya sa akin ang kwintas na lagi niyang sinusuot tuwing nasa sabungan siya. Naan niya'y mutya raw iyon ng saging. "Sa'yo na lang yan, anak. Sabi ng lolo mo noon, proteksyon daw yan sa mga aswang at masasamang loob. Akala ko suswertehin ako sa sabong kapag suot ko yan. Wala naman palang kwenta." Ani ni Papa nang nasuot ko na ang kwintas. Nagtataka may tinanggap ko yon. "Salamat, Ma, Pa. Ingatan niyo rin ang kalusugan ninyo. Huwag kayong mag-alala. Pagsikapin ko po na makapagtapos ako at makapagtrabaho. Babawi at babawi po ako sa inyo. Pinapangako ko po yan." Iyon ang huling mga salitang binitiwan ko para sa mga magulang ko bago naging matagumpay ang aking biyahe papuntang Iloilo. Naging madali ang paghanap ko ng matitiran dahil maraming boarding house na malapit lamang sa universidad na papasukan ko. Medyo suplada nga lang ang landlady ng napili kong boarding house. Hindi ko lang alam kung dahil lang ba iyon sa pagiging buntis niya kaya naapektuhan ng kanyang mood o dahil iyon lang talaga ang ugali niya. Kasama niya rito ang asawa niya na inaalagaan ng kanilang bahay paupahan. Hindi ganoon kamahal ang rental fee kaya nakahinga ako ng maluwag nang nagkasya ang baon kong pera para takpan ang 1 buwan kong renta. Sa mga susunod na buwan ay hindi ko na yun po problemahin dahil sa mga allowance na matatanggap ko. Mag-isa lamang ako sa isang maliit na kwarto sa ikalawang palapag ng bahay. Ayon sa landlady na si Ate Rosie,
4 na tao lamang ang nag-uupahan dito. 3 kwarto ang nasa ibabang palapag at 2 naman sa ikalawang palapag. Ang 1 kwarto sa ibaba ay kwarto ni Ate Rosie kasama ang asawa niya, habang ang 2 kwarto ay inuupahan ng mga katulad ko ring estudyante. Kaya nasa ikalawang palapag ako't nag-iisa sapagkat nanatiling bakante ang katabi kong kwarto. Hindi naging mahirap ang pakikisama ko sa mga katulad ko ring estudyante roon, na napag-alaman kong pareho pala kami mga first year college student. Ngunit iba ang kurso ko sa kanila sapagkat education ang kinuha ko. Naging mabilis ang panahon. Naging kampante ako sa lahat. Wala akong naging reklamo sa takbo ng pagbabago na aking buhay sa loob ng 4 na buwan. Malaki ang pasasalamat ko sa naging desisyon ko sapagkat nagawa ko rin makapagpadala ng pera sa mga magulang ko sa Negros sa tuwing may sobrang allowance ko sa 1 buwan. Sinasama ko iyon sa mga sulat na pinapadala ko roon para ipaalam sa kanila na maayos ang kalagayan ko sa Iloilo. Ngunit nagbago ang lahat nang napabalikwas ako ng bangon isang gabi nang marinig ang 3 katok sa pintuan ng aking kwarto. Napagtanto ko sa mga oras na yon na suot-suot ko pa rin ang uniforme ko, ngunit hindi ko na yon pinansin pa at mabilis na agad akong tumayo para buksan ang pinto. Nagulat ako nang nakitang hindi pamilyar ang mukha ng matandang babae ang tumambad sa akin nang buksan ko ang pintuan. Kahit na may kaunting ngiti ang nakaplaster sa kanyang labi, ay nananaig pa rin doon ang dilim at misteryoso na nagbigay ng kilabot sa akin. Napansin kong hindi siya nag-iisa roon sapagkat sa likuran niya naroon ang matandang lalaking nakatayo habang karga-karga ang itim at maliit nilang aso na tinahulan ako ng 1 beses. Sa huli ay humingi ng tawad ang matandang babae at nilakihan ng ngiti. Pasensya ka na, Ineng. Akala ko kasi ito yung kwarto namin. Hindi naman kasi sinabi ni Rosie. Anya at tumalikod saka lumipat sa kabilang kwarto. Sumunod naman sa kanyang matandang lalaki na karga-karga pa rin ang kulay itim na aso na titig sa akin. Asawa niyang matandang lalaki na yon. Parehong pakiramdam ang ibinigay ng kanilang mga titig sa akin. Nais kong magsalita ngunit hindi ko alam kung bakit walang lumalabas na salita sa aking bibig sa mga oras na yon, kahit na tuluyan na silang nakapasok sa loob ng katabing kwarto. Binaliwala ko ang pangyayaring yon at muling bumalik sa naistorbong tulog kahit na bumabagabag iyon sa akin. Ngunit ang hindi ko alam na sa mga oras na yon, pinili kong maging ignorante sa pangyayaring pinasok ko ang mundong magbabalot ng matinding kilabot sa buhay ko. May napapansin ka bang kakaiba sa matandang mag-asawa sa katabi mong kwarto? Kagabi lang sila lumipat dito, di ba? Tanong ni Trixie, ang isa sa 2 boarders sa unang palapag. Habang naroon kami sa komuna kusina ng boarding house at nagluluto ng hapunan. Wala naman. Mabilis akong nakatulog kagabi sa sobrang pagod. Bakit? Sagot ko nang nakakunot ang noo kahit na alam kong bumabagabag pa rin sa akin ang presensya ng 2 matanda. Sinagot ako ng isa na si Mark. Hininaan niyang kanyang boses. Kagabi kasi may naamoy raw si Ate Rosie na kakaiba noong dumaan siya sa kwarto nila. Malansa raw na parang karne ng hayop. Kumalabog ang dibdib ko sa kaba sa mga oras na yon. Hindi na kasi bago sa akin ang kwento na katulad nito dahil palagi kong naririnig iyon sa probinsya namin. Ngunit ang kaibahan lang sa pagkakataong yon, makatotohanan ng kwentong naririnig ko kina Mark at Trixie. Dahil alam kong walang halong biro yon at walang intensyon para manakot lang. Talaga ba? Kinakabahang tanong ko. Oo, kinatok ni Ate Rosie pero walang sumasagot. Pero kanina lang sila nakapag-usap at nagpaliwanag naman ang 2 na pinakain daw nila yung aso nila ng karning hilaw kasi yun daw minsan ang kinakain nun. Pero nagdududa pa rin si Ate Rosie. Dagdag pa ni Trixie. Baka nga totoo naman ang sinasabi nila. Imposible naman ata yun. Hindi naman totoo ang mga aswang. Sagot ko at muling kinabahan sa huling salita na aking sinabi. Hindi ko alam kung paano ko nakumbinsi ang 2
sa sinabi ko. Dahil nagpatuloy ang gabing yon na naging panatag kaming lahat. Ngunit iyon ang naging laman ng isipan ko hanggang sa lumalim ang gabi. 6:00 pa lamang ay natapos na kaming maghapunan kasama ko ang dalawa. Kaya noong nag-7:00 na, umakyat agad ako sa ikalawang palapag para mag-review para sa exam ko bukas. Bumuo ang galak sa puso ko ng mga oras na yon nang naalalang sa susunod na linggo ay semestral break na, kaya naisipan kong umuwi ng Negros. Ngunit naputo lang pag-iisip ko sa mga oras na yon nang bago pa ako makapasok sa aking kwarto ay may narinig na akong maiingay na kalabog. Nanggaling iyon sa kwarto ng dalawang matanda. Natigilan ako noon at nagdadalawang isip na alamin ang ingay na narinig. Ngunit nang narinig ko ang mahihinang angil na parabang mga mababangis na hayop ay nangilabot na ako. Mabilis ang kabog ng puso ko nang tuluyan na akong pumasok sa loob ng aking kwarto at siniguradong nakasarado ng mabuti ang pintuan. Nagawa pa naman sa kahoy at kawayan na kahit bata ay kayang-kayang sirain. Noong nakapasok na ako ng mga oras na yon sa aking kwarto, ay napansin ko ang biglaang pagtigil ng mga mahihinang halinging at angil na naririnig ko galing sa kabilang kwarto. Kinakain man ng takot, ay nanaig pa rin ang kuryosidad sa akin. Kung kaya't lumapit ako sa dingding sa pagitan ng kwarto ko at sa katabing kwarto. Gawa lang iyon sa manipis na plywood, kaya kahit na hindi ko man idikit ang tenga ko roon, ay dinig ko pa rin ang ingay na nagmumula sa kabila. Napalitan ng mga mahihinang bulong ang naririnig ko mula roon. Ngunit hindi ko yun klarong naririnig na para bang alam ng dalawang matanda na nakikinig ako sa kung anumang pinag-uusapan nila. Patuloy na kumakalabog sa kabang dibdib ko nang biglang bumalik ang mga angil na narinig ko kanina na para bang mabangis na leon na may sinusunggabang nakakatakam na pagkain. Ngunit ng gabing yon, kinumbinsi ko ang aking sarili na baka nga aso nila yung naririnig ko na pinapakain nila at wala akong dapat na ipag-alala roon. Kahit na dumating ang umaga at muli akong pumasok para maganda sa exam namin, nanatili ang takot sa akin. Kaya ang resulta ay medyo hindi ako nakapag-focus sa exam ko sa araw na yon, bagay na kailangan kong bawiin para sa aking scholarship. Akala ko na mga oras na yon, magiging panatag ng loob ko. Ngunit nang may nabalitaan ako mula sa kaklase ko, ay muling nabuhay ang kilabot sa akin. 3 buntis raw ang sunod-sunod na namamatay sa syudad. Ayon pa sa balita, ay hindi raw yun kagagawa ng isang normal na tao, sapagkat winasak ang tiyan ng mga buntis at kinuha ang sanggol kahit sa loob pa lamang ng kanilang tiyan. Ito ang unang pagkakataon na nangyari ito sa syudad at hindi ito kailanman nangyari rito, kaya inaksyonan agad iyon ng mga pulis at mayor ng syudad para suriing mabuti ang krimeng nangyari. Nakakatindig balahibo ang aking nabalitaan na kahit ang pag-uwi ko sa boarding house ay halos hindi ko na magawa dahil sa takot at kilabot na namamayani sa akin. Nakarating na rin sa mga ka-boardmate ko ang balitang yon, lalo na rin kay Ate Rosie na mas kinabahan sa nangyari dahil sa pagiging buntis niya. Anya'y natatakot na siyang lumabas sapagkat iniisip niya na baka pati siya'y bibiktimahin ng kung sino mang elemento ang gumawa noon. Kaya ang resulta'y pinagbabawalan na siya ng kanyang asawa na lumabas at lagi ring nakaantabay sa kanya ang kanyang asawa. Pilit man naming baliwalain ay hindi pa rin namin maiwasang pagdudahan ni Trixie at Mark, ang dalawang matanda, kahit na wala naman kaming mga pruweba. Napag-alaman namin galing kay Ate Rosie na si Sing at Yorme ang pangalan nila. Ngunit dahil sa pagiging misteryoso nilang dalawa ay hindi namin napigilang tatlo na bumuo ng konklusyon sa mga panahong yon. Dahil maliban sa tuwing gabi lamang sila lumalabas ng kanilang kwarto, ay hindi talaga sila namamansin kapag swerteng makakasalubong namin sila sa kusina kasama ang aso nila. Kahit na kinakain ako ng pagdududa at takot, ay nilalabanan ko iyon dahil iniisip ko lagi ang kinabukasan at pangarap ko para sa pamilya kong nasa probinsya. Nagpatuloy ang exam ko sa 1 linggo at sa loob ng mga araw na yon ay patuloy rin ang misyon ng mga pulisya sa pagtutugi sa mga kriminal na pumatay sa 3 buntis.
Hindi ko alam kung aksidente lang ang lahat. Dahil sa loob ng 3 araw, kasabay ng pagtutugis ng mga pulisya sa mga kriminal, ay napansin naming hindi na lumalabas ng boarding house ang 2 matanda tuwing gabi. Sa loob ng 3 araw na yon, ay lagi namin silang nakikitang nasa kusina at doon na kumakain. Lagi silang nakakausap ng asawa ni Ate Rosie na si Kuya Romel. At ayon sa pag-oobserba namin, mababait ang dalawa at madalas na naming nakikita ang kanilang pagngiti. Kaya sa huli, muli ko na namang nabaliwala ang pangamba at takot hanggang sa matapos ng aking exam sa araw ng Biyernes. At sa Sabado, pagkatapos ng araw na yon, ay uuwi ako sa amin sa Negros. Bagay na ikinagalak ko ng mga panahong yon. Umuwi ako ng boarding house mga hapon pagkatapos ng exam at iniisip ang mga pasalubong na bibilhin ko para sa aking mga magulang at mga kapatid bukas pag-uwi ko. Sina Trixie at Mark ay nauna nang umuwi sa kanilang lugar ng mga panahon na yon. Dumating ako ng boarding house at agad na hinanap si Ate Rosie para sana ibigay sa kanya ang bayad ko sa renta sa buwang ito at magpapaalam na rin ako na uuwi ako bukas sa amin sa Negros. Kinakatuko ang kwarto nila ng asawa niya ng mga oras na yon. Nakakapagtaka lang sapagkat noong halos nilibot ko na mga parte ng bahay na maaari niyang mapuntahan ay wala siya roon. Hindi ko rin alam kung saan nagpunta si Kuya Romel sapagkat hindi naman iyon umaalis ng boarding house. Maliban na lang kung may bibilin siyang importante sa merkado. Sa mga oras na yon, sa gitna ng dumidilim na gabi, napagtanto ko na mag-isa ako roon dahil alam kong naroon ang 2 matanda sa kanilang kwarto. Inipon kong lakas ko ng mga panahong yon para umakyat sa ikalawang palapag at doon na hanapin si Ate Rosie. Ngunit wala rin siya doon. Tumingin ako ng ilang sandali sa pintuan ng kwarto ng 2 matanda at nang baliwalain ko na sana iyon para bumaba, ay nahagip ng mga mata ko ang pulang likidong nakadigit sa kaliwang bahagi ng kanilang pintuan. Tinitigan ko pa iyon na ilang sandali bago inabot ng aking kamay para kumpirmahin. Ngunit bago ko pa iyon magawa, malakas nang bumukas ang pintuan ng kwarto at bumulagta sa aking paningin ang mukha ni Aling Sising na agarang nagbigay ng matinding kilabot sa buo kong sistema. Pulang-pula ang kanyang mga mata habang nalilisik akong tinitigan. Magulo ang kanyang itim na buhok. Punong-puno ng dugo ang kanyang kulubot na mukha, lalo na ang kanyang bibig na nakitaan ko ng mahaba't matulis na mga pangil. Ngunit kapansin-pansin ang kanyang nakalabas na matulis at mahabang dila na punong-puno ng dugo na pumapatak pati sa sahig. Nakuha rin ng pansin ko ang eksenang nangyayari sa loob ng kanilang kwarto. Tuluyan na akong nanigas sa aking kinatatayuan at doon pilit na pinoproseso ng aking utak ang nakikitang eksena na kailanman hindi ko naisip na matutuklasan ko sa buong buhay ko. Wasak ang tiyan ni Ate Rosie na wala ng buhay na naliligo sa sarili ng dugo. Kahit sa nakakatakot na anyo, ay alam kong si Mang Yorme na asawa ni Aling Sising ang lumalantak sa laman at sanggol ni Ate Rosie. Maliban kay Mang Yorme, ay naroon din ang maitim nilang asong tumutulong sa pagsunggab sa sanggol na hawak-hawak ni Mang Yorme at takam na nilalantakan. Isang tawol galing sa kanilang aso ang tuluyang nagpabalik ng aking wisyo. Kaya bago pa man ako mahatak at maatake ni Aling Sising, ay kumaripas na ako ng takbo habang kumakabog ang aking puso. Wala nang laman ang isipan ko sa mga panahong iyon habang tumatakbo ako at lumalabas ng boarding house na kahit ang nakasalubong kong si Kuya Romel na kapapasok pa lamang ng bahay ay hindi ko pinansin. Litong-lito siya sa nangyayari sa akin at dinig ko ang tawag niya sa akin ngunit hindi ko na siya nilingon pa. Gulong-gulo ang isipan ko. Halos mabaliw ako sa mga nasaksihan ko na kahit noong sumakay na ako ng tricycle papuntang Dumangas ay tudo ang aking pag-iyak. Marami ang nakatingin sa akin ngunit hindi ko na iyon alintana sa mga panahong iyon. Hindi ako makapaniwala sa aking nasaksihan. Ngunit ng mga oras na iyon, napagtanto kong tama nga ang hinala namin ni Trixie at Mark. Ang 2 matanda na iyon, ang mga nambibiktima at pumatay sa mga buntis noong mga nakaraang araw. At nang magkaroon sila ng pagkakataon na bibiktimahin si Ate Rosie,
Pinagtagumpayan nila iyon dahil wala roon si Kuya Romel na mga oras na yon. Tudo pa rin ang iyak ko kahit na naroon ako sa pier ng Iloilo at hindi ko alam kung anong gagawin ko dahil wala akong dalang pera ng mga oras na yon. Sa kabutihang palad ay nakagawa naman ako ng paraan at ligtas akong nakabalik at nakauwi sa pamilya ko. Naikwento ko rin sa kanila ang mga pinagdaanan ko sa lugar na yon. Maging sila'y labis ding nag-alala dahil sa mga nangyari. Ilang dekada na rin na nakalipas ngunit hanggang sa ngayon ay halos hindi pa rin ako makapaniwala. Hindi ko kailanman naisip na makakatuklas ako ng ganoong pangyayari. At alam ko na sa buong buhay ko, dadalin ko ang kahindik-hindik na pangyayaring ito na kahit anong pilit ko mang kalimutan at itapon, hindi pa rin mabubura ang lalim ng ukit ng alaalang ito. Kumusta mga kalakbay diwa? Maligayang bagong taon sa ating lahat. Lubos kaming nagpapasalamat sa inyo dahil umabot tayo ng 5,000 subscribers. Kahit hindi naman consistent ang paglalapag namin ng mga kwento, ay nandyan pa rin kayo mga kalakbay. At bilang pasasalamat may shoutout tayo ngayon na matagal na rin hindi nagawa ng channel natin. Umpisa natin kina Gay Sumodio, Romel Amable, Corab Stories, Ang Pahina, Ronnie Nobare, Tris Maria Stories, Dexter Bailan, John Licarte, Rosel Vergara, Kimberly Navales, Anthony Artisano, Joy Franco, Dayan Estacio, Canteller Ernie, Pilmar Tirania, Marilu Pugoy, Lito Sardelio, Jana So, Robert Verdi, Renma Ranasco, Kurt Pinol, Ronel Montes, Windang TV, Assorted Love Hearts KSA, Selma, Beverly Cosio, Bob Joe, Maria Teresa Anap, Montialto Carlito, Chris Alcantara, Gary Cusil, Joshua Maluluyon, Israel Manganawi, Leo Daban, Rosario San Jose, Ryan Valenzuela, Pedro Tampus, William Wenceslao, Jackie Lustrado, Watching Vlog, Katmar, Edguardo Key from Game Farm Santo Tomas, Davao del Norte, Freddy Leriorato, Ani Santillan, Abril Labenya, SG Gaming, at kay Miss DB Arebelio. Maraming salamat mga kalakbay diwa at patuloy sana ninyong suportahan ang ating channel.